Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Engineer Prince Ian F. Cruz, your REE board exam buddy, and I'll be your lecturer for today's video. So, last video, diniscuss natin about yung mga equations of line. So, nag-solve tayo ng mga past board exam problems para mas nahasa yung ating foundation pagdating sa equations of a line. So, ngayon naman, sa video naman na to, ang i-discuss naman natin ay yung intersection naman ng dalawang lines. Yan. So, paano natin siya i-discuss? Ang gagawin natin, mag-solve muna tayo ng problem, then sa ako i-discuss habang ginagawa natin yung solution. Yan. So, the problem is, how far is the intersection of lines 4x minus 5y is equal to 26 and 3x plus 7y plus 2 is equal to 0 from the origin. Sa two-dimensional plane, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Pwede silang maging parallel. Pag sinabi nating parallel, same lang sila ng inclination. Pagka-parallel lines, hindi sila nag-i-intersect. 'Di ba kasi hindi sila magmi-meet eh. Hindi yan magmi-meet, hindi yan tatama sa isa't isa. Kasi parehas nga sila ng inclination. Kahit ganito mo yan, basta parallel, hindi sila tatama. They will never intersect. Pero, pagka hindi parallel, not necessarily perpendicular halimbawa ganyan, dahil hindi sila parallel na, so, diba ang line, it extends infinitely on both directions. So, mag-extend pa talaga yan hanggang dito, hindi lang natin nakikita minsan. Kasi nire-represent natin yung extension nila ng arrowheads. Yan, yung etong arrowheads na yan. So, pero yung representation niya talaga is nag-extend infinitely on both sides. So, yan. So, mag-extend pa siya. Yan. Yan, nakikita na natin na nagkakaroon nga sila ng intersection. At yung intersection na yan ay tinatawag natin ay point of intersection. So, valid lang yan kapag ka non-parallel yung lines. So, pag 2D, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Either parallel lines or intersecting lines. So, saan nakabilong guys yung perpendicular lines? Sa intersecting lines pa rin. Halimbawa, ganyan. Intersecting lines pa rin naman sila, di ba? Nangyari lang na 90 degrees yung angle nila sa isa't isa. Pero intersecting lines pa rin yan. Ayan yung kanilang point of intersection. Kumbaga, special case lang siya ng intersecting lines. Yeah, pag kasi intersecting lines, yun kasi yung mas general eh. So, ulitin ko lang. So, in 2D, either parallel or intersecting lines. Or non-parallel. Di ba? Intersecting lines or non-parallel. Isa lang kapag ka 2D. So, baka matanong nyo, no? Pwede bang mangyari na yung line ay hindi parallel at hindi rin sila nag-i-intersect? Pwede kaya mangyari yon. Sa 2D, hindi siya possible. Kasi nakita naman na natin, di ba? Either parallel lang talaga or intersecting lines. Pero, kapag ka 3D na tayo, pwede na siyang mangyari na non-intersecting tapos non-parallel din. Yan. So, pakita ko lang ha. So, eto, yan. 'Di ba? Ganyan 2D. Ganyan ang point of view natin pag 2D. Pag hindi sila parallel, ano sila, intersecting lines na. Yan, nandiyan yung kanyang point of intersection, 'di ba? So, sa 3D kasi, dahil nadagdagan na tayo ng isang axis, nagkakaroon na tayo ng ibang point of view. Ayan, no? Pwede na natin siyang tingnan dito sa medyo taas, 'di ba? Yan, kahit extend natin yan, guys. Infinitely on both sides, hindi talaga sila mag-intersect. Ayan, hindi sila nag-intersect mukha lang kasi malayo. Pero pag nilapit natin, pag zoom natin, hindi talaga sila nag-intersect. So, sa 3D lang yan pwedeng mangyari. Yung ganyang klase ng lines na non-parallel tas non-intersecting pa. Kasi nadagdagan na nga tayo ng isang axis. So, yung point of view natin,
pwede nang parang rotate, 'di ba? Pwede natin siyang tignan sa mga different points of view. Pagka kasi 2D, 'di ba, isa lang, eh, kasi nasa plane lang sila. Pero 'pag dito sa 3D, ayan nga, pwede kang umangat, mag-change ng direction kung paano mo siya titignan, yung dalawang lines. Ayan, makikita natin na hindi nga sila nag-intersect. So, yung tawag diyan sa lines na yan ay skew lines. Yan. So, quick ano lang yan, quick discussion. Okay, so balik na tayo sa problem. So, ito na nga. Ito yung dalawa nating lines. So, paano ba tayo guys naghahanap ng point of intersection pag given tayo ng dalawang equation ng dalawang lines? Kung mahabang approach, 'di ba, ang ginagawa natin ay systems of linear equation. Ginagawa natin, halimbawa dito sa unang equation, kailangan ma-cancel mo yung 4, 'di ba? So, magmo-multiply ka ng sabihin natin negative 3 over 4. Para pag dinistribute mo, magne-negative 3x. Tapos pag pinag-add mo yung negative 3x plus 3x, magiging 0. Ayan. So, medyo mahaba yan, guys. So, dahil ang purpose naman itong playlist na to is review for board exam, mag-calcu na lang tayo kasi pwede naman siya i-calcu. Kasi may calcu din naman tayo sa board exam. So, dito, mode 5 2. Mode 5, 1 pala. Kasi 2D lang tayo eh. Ayan, kita nyo naman yung format, diba? So, kapag ka na naging 3D na tayo, madadagdagan tayo ng Z. So, number 2 tayo. So, number 1 lang tayo kasi X and Y lang naman yung nasa given. So, pagkatandaan, pag ginamit nyo yung mode 5, tingnan nyo yung format. Yung format, kita natin sa 1 and 2, hindi siya naka-general equation. Kasi yung C natin, nasa right-hand side ng equation. So, dapat ganyan din yung magiging format ng ating equations na given sa problem. So, dapat lahat ng constant nga nasa right-hand side. Yan. So, ito lang naman, yung pangalawa equation lang naman yung hindi. So, ilipat natin yung 2 sa kabila. Yan. So, type na natin yung coefficient ni x, 4, tapos negative 5, tapos ito 26. So, sa second equation, so 3 plus 7, tapos negative 2. Yan, equal lang natin. Yan, so ayan na yung point of intersection. 4, negative 2. Yan, so hindi pa tapos yung problem guys. So, asan dyan yung 4, negative 2? Nandito, yan. So, tanggalin na muna natin yung lines sa figure ng Cartesian plane na focus muna tayo sa point of intersection. Ayan, ito siya, yung 4, negative 2. Ngayon, ang hinahanap sa problem, how far is the intersection from the origin? So, ito yung origin, di ba? Yung gitna, 0, 0. So, gaano daw kalayo yung 4, negative 2 sa 0, 0? So, pag sinabi natin gaano kalayo, hinahanap natin yung distance. So, dahil hinahanap natin yung distance between 2 points, so gagamitin natin yung formula na yon, yung distance between 2 lines. Kasi, given tayo ng dalawang points, yung 0, 0 at saka yung point of intersection, which is the 4, negative 2. So, gamitin natin ngayon yung formula ng distance formula. Ayan, ito siya, di ba? Yan. So, recall, kahit sino yung maging x, 0.1 or 0.2 mo, okay lang. Makabaliktad. So, gawin kong 0.1 si origin, tapos 0.2 ko si 4, negative 2. Ayan. So, 4 minus 0 squared plus negative 2 minus 0 squared. Input natin sa calcu. Yan, 2 square root of 5 or 4.47 units. So, ito na yung ating answer. Yan. So, ganyan kalayo yung point of intersection sa origin. So, ayun lang guys. Sana meron kayong natutunan. So, next videos, magdi-discuss ulit tayo ng mga problems. No, para mas lumalim yung ano natin. Para mas masanay tayo sa mga formulas.
So, yun lang guys. Don't forget to like and subscribe and mag-comment kayo ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos natin. Ayun lang guys. Thank you. See you on the next video.